Kayo pa rin po ay nakatutok sa ating programa DepEd Hour at tayo po ay dadako sa ating pong panel discussion segment. Ngayong gabi po ay makasama po natin ang mga National Schools Press Conference qualifiers po. Sila po yung mga nanalo sa Regional Schools Press Conference sa Antas Secundaria. Ayan. At bigyan na po natin ng pagkakataon ng ating mga bisita para batiin ang kanilang mga mahal sa buhay. Unahin po natin ang kasama po, isa po sa mga advisors sa Nueva Ecija University of Science and Technology, si Sir John Micah Gabriel. Sir, good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat at gusto pong batiin ng mga nasa NUST, lalo na po yung principal namin si Ma'am Rodora Hugat, ang aming supportive president, President Hilario C. Ortiz. Ayun. At kasama po ni Sir Gabriel ang kanyang mga campus journalist na nagbagi nga po dyan sa RSPC. Unahin na po natin ang nag-champion sa photojournalism Filipino category, si Ava Josea Apolinar. No. Si ano yun, ano? Islian, ano? Okay, so si Arya Jane Cruz. Siya po ang nag-champion sa pagsulat ng balita. Ayan, Arya, yes. Ira po. Ira, yun. Si Ira Jane. Yes, magandang gabi sa'yo, Ira. Good evening po. Binabati ko nga po pala si Ma'am Hugo and si Sir Ortiz po. Tsaka kaway-kaway po sa mga friends ko po sa 9 Argol. Hello po. Ayun. At kasama po ni Arya at ni Sir Gabriel ang nag-second place naman po sa news writing category, si Eliza Marie Ramos. Magandang gabi sa'yo, na? Good evening po. Hi po sa mga taga-NUST and to Ma'am Roda and to my friends. Hello. Ayun. At yung pong tinawag ko kanina nga na champion po sa photojournalism Filipino, si Ava Josea Apolinario. Good evening po sa inyong lahat. Binabati ko po si Ma'am Tita, yung advisory ko po si Ma'am Tin, tapos yung SPA ko po kasama si Ma'am Lydia, tapos sa family and friends ko po, hello po. Ayun. Si Ma'am Lydia Kalipdan po ang advisor ni Ava, tama. Ayun. Magandang gabi, Ma'am. Yes po, good evening po sa lahat. I would like to greet our University President, Honorable Pacifico B. Anyag, of course, our VPA, Ma'am Benaventura, our Principal, Ma'am Tita Agsunod. Good evening po sa lahat. Kanina po nabanggit ko si Sir Gabriel ay isa sa mga advisors. Tama ba, sir? O kayo na ang sole advisor na? Ako na po yung advisor this year. Ayun. So, yun po. Natama po ako doon. Tama po kayo. Ayan, sige. At makipagkwentuhan na po tayo sa ating mga bisita. Siyempre po, tanungin natin muna ang ating mga campus journalist kung ano yung kanilang mga naging pyesa sa naganap na Regional Schools Press Conference. Naginanap nga po dyan sa Angeles City. Unahin natin si Ira. Pagsulat ng balita, anak, yung category mo. Ano yung binigay na sa inyo? Contest piece. Binigyan po kami yung para pong press conference po about po dun sa nangyayari po sa Olonga po dahil po dun sa issue ng kay Jennifer Laude. Dahil bumabagsak na po yung mga negosyo sa Olonga po dahil pinagbawalan na po yung mga Amerikano na pumunta sa mga bar. So, ganun din siyempre kay Eliza, dahil pares kayong news writer, Ano sa tingin niyo yung naging edge niyo kung bakit yung inyo ang nakita o tinanghal na ikaw second place sa champion? Sige, Eliza. I think po, maayos lang po yung pagkakasulat and direct to the point po lahat. Ganun kasi yun, di ba, Ira, Opo. ano naman yung skill na natutunan mo na na-apply mo doon sa na yun? Siguro po yung tama pong pag-weigh ng facts po. Tapos kung ano po talaga yung pinakamahalaga. Sa tingin nyo ba yung ginagawa rin natin, yung preparation natin dito sa division, yung talagang walang fact sheet, talagang press conference, sa tingin nyo nakatulong yun, Eliza? Opo, kasi po dati hindi ako marunong gumamit ng quotes, but nag-training po, so sa RSPC po, mostly quotes, so nagamit ko po talaga. Ayun. At may fearless forecast nga ang ating Sino yung trainer natin sa regional, from FEU? From UP po yata. Nakarating ba kayo dito nun? From FEU po. Yung judge si po yung... Ano na nga?
From FEU. Barro. Ayan. Si Ma'am Barro, yes. Professor Barro from FEU. So sabi niya, maraming magcha-champion nga dun sa news writing at maraming magkwa-qualify sa NSPC. And Yes. sa inyo, dalawa. Isang champion, isang second. Tapos sa elementary, isang champion din sa news writing. Ayan. So siguro nga maraming naitulong sa inyo si Professor Barro. Ayan. Kumustahin naman natin yung ating champion din sa photojournalism Filipino. Anak, ano naman yung ginawa sa inyo? Anong mga pinapipicturean ninyo doon? About po sa environment. Kasi nga napapanahon nun yung sa climate change dahil Opo. merong conference nun sa New York, tama ba? Yes. Anong specific details pa na dapat o Bali, direction? nilagay lang po kami sa isang place. Doon lang po kami kinulong. Tapos pinagpicture lang po kami ng 1 hour. Tapos about po sa environment nga po. So ilang photos yung sinabit nyo, anak? Bali, 5 po. 5 or 6. Prinin pa ba, anak, yun? O Ang ginawa po namin sa layout, kami na po yung nag-describe sa picture. Hindi na po siya pinrint. Tapos kami na rin po naglagay ng number. Tapos yung caption po niya, parang 2 words lang po. Okay. So, sa mga pinicture mo environment, alin dun yung, i-describe mo ulit, yung mga pinicture mo sa amin? Yung isa, yung isa? Yung una po, ano po siya, walis ting-ting po. Ano yung parang elements na meron sa kanya? Worm's eye view po. Okay. Pababa po. Tapos yung pangalawa po, puno naman din po, worm's eye view. Pangatlo po, yung mga tiny grass po. Bali, parang worm's eye view din po yun. Tapos yung tubig po, yung bali nasa gripo po siya, yung pagpatakbo ng tubig. Normal viewpoint lang po yun. Yun po. Ayun. So, magaganda, no? Dinidescribe pa lang ni Ava, ay nakikinita kung maganda talaga yung picture niya, no? At talagang environment ang dating. Ayan. So, congratulations. Sana sa NSPC ay magwagi pa ang ating mga campus journalists na yan. Ayan. Makipagkwentuhan naman po tayo sa kanilang mga advisor, no? Tanong natin kung paano nila tinitrain yung kanilang mga campus journalists. Unahin natin si Sir Gabriel. Sir, kumusta po ang pagtitrain natin sa ating mga campus journalists? Good evening po ulit. Maganda naman po yung naging training nila. Una po sa lahat, yung grade 9 po namin kasi ay may elective na journalism which is nakatulong at nagpapasalamat din po ako sa Division of Cabanatuan dahil may pre-RSPC training na gabahapong nakatulong sa sali nila sa RSPC. Ayun. So, si ma'am naman. Ma'am, hands-on ba kayo kung mag-train kay Ava, ma'am? Actually po, good evening po ulit. Actually po, before the RSPC, nag-conduct po talaga kami ng in-house training, 2-day training sa aming library. And I think that really helps a lot. Kaya po siya nag-champion. Ayun. So, talagang malaking porsyento po ng success ng mga campus journalists ay nakasali din siyempre sa mga nag-coach at sa mga advisors nila, no? At sabi nga, how can you give if you don't have? Sabi nga, definitely, ang ating pong mga school paper advisors na kasama ngayon ay meron pong mga sinasabi, kumbaga, sa larangan ng campus journalism. Ayan. Ilang taon na si Sir Gabriel na school paper advisor, sir? Bali nung 2009 po, nagsimula ako bilang co-advisor hanggang 2013 and then pong 2014 ako na po yung naging pinaka-advisor From nila. those durations, sir, ano sa tingin mo yung na-acquire mo na from, kasi I think sa chemistry ka ba nakalinya, parang gano'n, sir? Yes po. Pero you are into language, nga, journalism din, ano? Ano sa tingin mo, sir, yung na-acquire mo na knowledge or skill na from campus journalism na talagang you did not get from any area but dun lang mismo sa experience mo doon? Bali nung college po kasi ay member din po ako ng school public organ. So, dun din mismo, sir, ayun. Kaya hindi na sumabak si sir ng walang alam, kumbaga, sa ganon. Ayun. Si ma'am naman, ma'am, ilang taon na po? Honestly po, ito po yung aking first time being the advisor of our student publication. Pero yung ma'am ninyo, experience before elementary, are you joining also the press conferences? As far as I could remember, hindi po ako ganun ka-active sa journalism when I was elementary or high school. So, pero before po nung sabihan po ako na maging advisor ako in this school year, talagang basa-basa din po ako, syempre.
Paano po kayo nag-react? O, ikaw na ang bagong school paper advisor ngayon. Ano mamang Actually, unang ano niyo? tinanggihan ko po for many times already. But then, ito yung year na no choice. I have to accept. Parang ganon. So, ayun po, natutuwa naman po ako. And, yun po, I've learned a lot. I'm learning a lot. Mabuti hindi ang tawag dito, hindi nga tinanggihan ni ma'am, dahil isang magandang ang Yes, to. it's an opportunity. Hindi ka bang din nagsisi po. naman? Hindi naman po. Ayan. Hindi naman po. Ayan. At lalo hindi magsisisi si ma'am. Ma'am, nakasakay ka na sa aeroplano. Hindi pa nga po Ayun, so hindi ba sayang dahil sana kung makakasakay na si ma'am kung ito ay ginanap sa gawing Visayas o Sana. Mindanao. Tingnan natin sa susunod na taon, di ba ma'am? Ayan. Doon ka pa rin naman ma'am, di ba? Sa susunod na taon. Nakikita pa tayo. Hopefully, sir. Ayun. Opo. Ayun. Balikan po natin yung ating pong mga campus journalist. Si Ira ba ay fourth year na, Ira? Grade 9 po. Oh, grade 9. So, anong year? Third year, Third kumbaga, year po. katumbas ng BEC curriculum. Si si Eliza? 4th year po. Fourth year. Si Ava? Grade 9 din po. Grade 9 din, okay. So, ang tatanungin ko si Eliza kasi fourth year na siya. Usually, nagiging practice sa NAUST, yung hindi napagpunta sa national schools, hindi ko alam kung nagiging practice o nagkakataon lang na hindi na nagpupunta sa national schools press conference yung mga qualifier from the NUSC kasi may history yata kayo na ganun. Ikaw ba ay tutuloy sa NSPC? Of course po, tutuloy talaga. Ayun. So, pero may nabalitaan kang mga ganun sa inyo campus Wala journalists naman. before. So baka mali lang ibalita ko. Mali po. Pardon po sa NUST ayan. So pupunta naman si Eliza Marie Ramos, ayan. At anong kukunin mo anak sa college? Baka po accountancy or economics. Hindi mo ba consider yung journalism to be your course din? Considering po kasi hindi ko po alam na mag-news writing ako. So, nauna na po talaga yung course choice before journalism. Sa bagay, ano ulit yung course mong una kamo? Accountancy po. Accountancy. O, sa bagay, pwede ka naman din, magagamit mo din yon kasi English ka ba, anak? Tama, no? Sa Opo. English. Sa mga correspondence, magagamit mo din yun. Okay. So, yun po si Eliza, Si naman, si Ira, dahil grade 9 pa lang, si Ira. Ano yung mga naging experiences mo before na sa tingin mo ay talagang nakatulong sa iyo para makuha mo rin itong Ever since po kasi, since elementary po, journalist na po ako sa school namin. Saan ba school mo na? Sa St. Christopher Montessori School po, Santa Rosa. Si Mr. Abalos ba ang mo Opo. Okay. So magaling na din yun So nakatulong yun sa iyo. Opo. Actually sinasabi nga po namin na mga elementary school paper advisors pagdating sa high school napakaswerte ng mga ng mga campus school paper advisors dahil kumbaga meron na silang foundation, huhulmahin na lang ng huhulmahin. Ayan. Si naman si Ava, any experience before? Actually po, nung grade 6 po, first time ko po nun. Tapos ang mga kasamahan ko po, grade 4 pa lang po sila, nag-grab street na po sila, nagdi-DSPC. So yun po, parang tindayin po ako ni Sir Alfred from SPA po ng Elementary Wesleyan. Tapos yun po, feeling ko po simula po nun, na-mold na po yung skills ko. Ayun. So yun po kasi din, dahil fourth year na siya. Any experience before meron? Since grade 6 po, but I was a feature writer po that time. And it's first time ko din po ng grade 6. Ano yung naging deciding factor kung bakit naging news writer ka? Kasi talagang opposite yung feature, pwedeng hindi direct to the point. Tapos doon sa news writing, kailangan talagang direct doon. Ano yung naging deciding factor at napunta ka dyan sa news writing? Nung DSPC po kasi hapon pa po yung feature writing. So, wala pa po akong ginagawa. Gusto ko lang pong i-try yung news writing. So, ayun po, nag-join po ako. Ayun. And since meron po silang elective, ay nakatulong din yun. Opo. At ang alam ko, mga may elective lang dito, NUST. Sa Wesleyan, may elective kayong journalism, wala? Right now, wala. Wala. LMHMC, meron silang elective ng journalism sa third year. So, sa iba, hindi ko na alam. Ayan. So, at yun naman po mga paaralan na yun ay lumulutang-lutang din talaga sa ating pong press conferences na siguro pwedeng i-consider ng Wesleyan, baka mabawi na nila yung kanilang
Kayo champion ngayon, di ba, sir? Sila po. Ayun, ano, parang namamali ako kanina pa, ano. So, champion yung Wesleyan, ayun. So, mukhang dagdagan yung elective nyo. Parang gano'n. Anyway, sila naman po ang, 2 years ago kayo. Tama. Bali nung 2009, 10, and 11, Ayun. 3 times po kami overall. Tapos, naagaw-agaw na. Ayan, sige. Ayan. Tanungin ulit natin si Ma'am Lydia. Ma'am Lydia, nung nanalo po si Ava, ano na po yung kumbaga hindi naman incentive or na binigay sa inyo after knowing na you are the advisor of the winning campus journalist? Incentive Oo, from... meron ba, ma'am? Oo. From... Kahit kanino, ma'am, baka sa principal o baka kay President Anyag, meron ba? Siyempre po na-recognize naman po kami nung nag-courtesy call kami. Siyempre, kinongratulate kami lahat ng aming principal. And yun po, may treat naman po. Ayun. Yun ang sarap doon parang ma'am. Kahit konting treat lang yun, kasi Pero naman masarap po, sa sir. loob, Yes. Kahit ba sabi na kailangan intrinsic lang ang motivation. Kailangan pa rin, ma'am, tama ba? Yes po. Oh, yes. Ayun. Ganun din, di ba, kay Sir Gabriel, sir? Kayo po, ano naman ang naging sa inyo? Merriment, meron ba? Ganun, Meron din naman po at noong una po kasi si Ma'am Imelda Piñon yung advisor then kinakabahan po ako this time kasi sa akin na i-turn over then nung nanalo po kami so tinext ko po si Ma'am Emmy tuwan-tuwa siya then sa Laboratory High School po na NUST nagkaroon din po kami ng konting celebration. Ayun. So, yun, meron sila ma'am at si sir, yung ating mga campus journalists naman. Tanong natin, medyo personal, baka binilan sila ng parang mga elementary, bibilan ng gadget. Si Ira, meron ba? Kasi po, days po after ng RSPC, birthday ko po. Kaya po, yung birthday wish po, nabigay po ni Mami. Thank you, Ayun. Mami. Yung saktong-sakto pala, ayan, si Eliza. Wala naman po, kinongratulate lang po ako ng mga friends ko. Like, tumawag sila right after, ayan, nagsisigawan po sila sa telepono. Si Eliza parang si Eliza Valdez ng Hindi po ako marunong. hindi UP Maroon ng Ateneo. na Ateneo, okay. Si Ava, meron din? Meron naman po. Tapos yung mga friends ko po, yung mga nasa Twitter po, sa the way po na sinasabi nilang proud po sila sa akin, parang nakakataba po ng puso. Ayun. So, pagkatapos natin pag-usapan yung mga pagsasaya ninyo, tanong natin kung ano yung pa yung mga naging history ng ating mga campus journalists. Bukod nga sa nabanggit nila kanina na sila ay journalist na before, tanong naman natin nitong high school, paano kayo naging campus journalist o member ng inyong editorial board or school papers? Noong grade 7 po ako, nag-audition po ako para sa DOCOR. Tapos yun po, fortunately po nakapasa. Tapos lumalaban po ng DSPC since grade 7. The same is with you, Eliza, ganun din. Nag-audition naman po ako na first year, hindi po ako nakapasok. Tapos, nag-try po ulit ako na second year. Fortunately po, nakapasok na po ako. Ayun. Nung LM po kami, nag-start po yun nung summer po. Parang may pa-free training po sila. Tapos tinry ko po yun hanggang sa nakuha po ako. Nung high school, Nung LM po. Nung Tapos high school nagtuloy-tuloy na po hanggang high school. hindi ka na ni-screen nung high school? Hindi na po. Okay. Kasi parang turnover na lang sa sa secondary Wesleyan yan, Ayan. So, Sir Gabriel, sa tingin mo mahalaga yung ginagawa po ninyong practice na nagpapa-audition kayo? Gaano kahalaga ito, sir? Very vital po yun kasi doon po natin nasasala talaga kung sino may mga potential para ipanglaban natin. Wala namang bang conflict, sir? Halimbawa, yung parents, yung anak ko ganito, gusto ganyan, magaling yan. Any experience parang ganun tungkol doon? Wala pa naman po so far. So kung ano yung lumabas sa screening ninyo, yun din. Pwede bang malaman, Sir Gabriel, kung anong part yung sa screening na ginagawa ninyo, sir? Anong mga parts doon or stages? Stages. Ang ginagawa po namin yung usually kapag pasukan. So, marami po kasi dong organization. So, hindi lang po yung sa school paper, parang mapabonggahan sila. Then, kung sino yung gustong lumapit, for example, sa school paper, entertain namin, then merong exam na ibibigay. So, sa una, maraming makakapasa. Then, sa pangalawang exam na, doon na talaga sinasala. And
parang blind audition yung ano namin kasi hindi lang taga-labha yung minsan nagbabasa. Meron kami kasing sa college namin. Sila yung nagre-review rin. Oo. Dun sa first qualifying exam nyo, sir, ano yun? Anong content? More on grammar or writing na agad? I'm writing na ka. Writing na agad. Okay. So, yung grammar test hindi nakasama. Kasama na rin to. May criteria po. Okay. So, mukhang talagang Isang buong package. maraming stages ang pinagdadaanan nila. Ayan. Sa secondary naman, ma'am, since bago kayo, siguro na acquaint na kayo sa processes, stages, ma'am, nung screening sa kanila, ma'am. Yes po. Meron pong yearly po, meron po kaming screening sa mga aspiring journalist, and we prioritize yung mga dating journalist na. So, syempre po, hindi naman lahat ng gustong, talagang marami po talagang nag-aspire. So, syempre kailangan ng screening dahil hindi naman po lahat ng gusto ay kailangan i-accommodate. So, usually nag-schedule po kami ng 2 days, 1 or 2 days For sa the- lahat ng categories, Ayan. individual and group categories. Ayan. So, yan po. Nakilala po natin na kaunti ang ating po mga bisita. Maya-maya po, after po ng ating mga commercial breaks, ay makikipagkwentuhan po ulit tayo sa ating mga NSPC qualifiers. Wag po kayong mag-alis. Pabalik po ang DepEd Hour.